Pumayag ako na makipagtanan sa boyfriend ko noong 16 pa lang ako. Pero nagsisisi ako ngayon lalo't gumagamit pala ng pinagbabawal na gamot ang boyfriend ko. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito, samahan niyo akong bigyan ng buhay ang mensahe ng ating sender na si Ma'am Liza ng Cebu City. Narito ang mensahe niya. Hi Kuya, pwede ba ako makahingi ng payo sa inyo? Tawagin niyo na lang po akong Liza Contes, 18 years old, taga Cordoba, Cebu City. Kung sakali po na mapansin niyo itong message ko kuya, aantayin ko po ang advice niyo para isend ko din sa magulang ko. Nagkamali ako kuya at pumayag ako na makipagtanan sa boyfriend ko noong 16 years old pa lang po ako. Gusto ko po sanang umuwi na sa magulang ko kuya, kaya lang natatakot po ako sa tatay ko. Gusto ko sanang ipagpatuloy ang pag-aaral ko kuya, 1 year old naman na ang baby ko. Nagsisisi ako kuya sa mga nagawa ko dahil nangyari na Gusto ko na ring lumayo sa kinakasama ko dahil gumagamit din kasi ng ipinagbabawal na gamot. Natatakot ako kuya, maraming lalaki ang hindi ko kilala ang pumupunta dito sa boarding house namin. Sana makita mo ito kuya. Okay? Ma'am Liza, magandang araw din po sa inyo. Sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Pasensya ka na po ma'am at ngayon ko lang po nabigyan ng oras ang mensahe mo po. Pero bago ko ito umpisahan ma'am, hindi ko makakalimutang humingi ng maraming salamat sa mga nagtsatsaga sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ma'am Liza, ikinalungkot ko po ang naging kalagayan mo ngayon sa edad na 18 years old, napasok ka na sa ganitong klaseng problema. Pero tulad ng sabi mo, nandyan ka na, kailangan nang tanggapin kung ano man ang meron sa buhay mo ngayon. Ang mahalaga dito, maaga kang natauhan at maaga mong na-realize na mali pala ang nagawa mo. At dahil dyan, may malaking chance ka pa para baguhin ang takbo ng buhay mo ma'am. Unahin natin dito sa salitang pagsisisi. Nagsisisi ka na sa mga naging maling desisyon mo noon. Minsan, maiisip ko talaga bakit kasi ang pagsisisi ay laging nasa huli. Pero ganun pa man ma'am, ang masasabi ko, huwag mo nang masyadong sisihin ang sarili mo dahil ang nakalipas, hindi na talaga yan pwedeng magbago dahil tapos na Ang tanging magagawa mo na lang, gawing aral yung mga nangyayari sa buhay mo at sigurado akong marami kang aral na nakukuha sa mga maling desisyon mo na yon. Gamitin ang mga aral na yon para maging matatag ka para sa hinaharap dahil yan lang ang pangyayari na pwede mong baguhin ang magiging takbo ng buhay mo para sa future mo. Dahil tayo ang gagawa niyan, wala nang iba. Siguro nasubukan mo na ang totoong hirap noon o ngayon napanigurado ako na gusto mo na itong baguhin. At dito naman sa sinabi mong babalik ka sa pag-aaral, isang palatandaan nito na gusto mong maging okay ang buhay mo para sa future mo. Sinyalis din ito ng totoong pagsisisi. Kaya tingin ko deserve ka ng another chance galing sa magulang mo. Alam ko nabulag ka lang noon sa naging desisyon mo. Maaga mo lang kasing natikman yung mga bagay na sa time na yun, hindi pa sana pwede na masubukan mo. Pero nangyari. Kaya akala mo, yun na yun. Akala mo tuloy-tuloy ang sarap. Pero bandang huli, na-realize mo na totoo pala ang salitang hirap. Naniniwala ako sa murang edad mo noon. Napaniwala ka lang kaya hindi mo naisip na sa likod ng saya at sarap na yon, katakot-takot na hirap pala ang sasalubong at sasama sa'yo hanggang sa kasalukuyan. Pero okay lang yan. Tulad ng sabi ko, ang mahalaga na-realize mo nang mas maaga pa. At sa sinabi mong takot ka sa papa mo, alam mo Ma'am Liza, sa totoo lang, gusto kong malaman mo na yung takot mo na yan ay nasa isip mo lang. Bilang isang magulang na tulad rin ng papa mo, walang magulang na kayang talikuran ang anak sa kahit anong klaseng sitwasyon. Alam ko mahal na mahal ka ng magulang mo, mahal ka ng tatay mo at nanay mo. Normal lang na reaksyon nila na magagalit sa ginawa mo. Pero hanggang doon lang yun. Tingin ko hindi nagkulang ang magulang mo ng mga mabuting payo para sa iyo pero sinuway mo ito. At dahil pinili mo talaga ang desisyon mo na yan, kaya kanila hinayaan. Pero hindi ibig sabihin na pinabayaan ka na o kinalimutan ka na. Kailanman hindi magagawa ng isang magulang yan. Kaya naman, ito ang payo ko sa iyo. Simple lang. Umuwi ka na sa inyo, lumuhod ka sa magulang mo, humingi ka ng tawad. Sabihin mo sa kanila na nagkamali ka pero handa mong baguhin ito. Kung ano man ang maging reaksyon nila sa iyo, tanggapin mo dahil nagkamali ka naman. Dahil kailanman walang magulang na luluhod sa kanilang anak. Kung magalit sila sa iyo ulit, tanggapin mo. Pagkatapos ng galit na yan, mahigpit na yakap ng magulang mo ang ibibigay sa iyo. Basta patunayan mo lang na magbabago ka.
Doon naman sa kinakasama mo, iwanan mo na siya dahil hindi lang buhay mo ang sisirain niya, pati buhay ng anak mo. Ganun lang kasimple. Dahil wala na sa katinuan yung asawa mo dahil tulad ng sabi mo, pumayag siyang magpaakyat ng mga lalaki sa pamamahay nyo na hindi mo kilala. Sobrang napakadelikado ito sa edad mo na 18. Paano na kung lango ng mga tao na yon sa gamot na pinagbawal, baka kung ano ang magawa nila sa'yo. Ulitin ko, simple lang, umuwi ka na, namimiss ka na ng magulang mo, at paalala na rin ito sa mga kabataan ngayon, panatiliin na sumunod sa ating mga magulang dahil wala namang magulang na gustong ipahamak ang kanilang mga anak, okay? Sana makatulong itong payo ko sa iyo, pasin na lang din ito sa magulang mo. Paalam.